ay nakain tulad tupa. Yung pala ay isang maninira. Walang katotohanan ang mga kasinungalingan. Maraming nahihiligaw sa kanyang mga pandaraya. Ang dakilang tunggalin dito sa sanlibutan, ating iso ang buong kagayahan ng Diyos. Harapin ang kaaway, dala ang babak ng Diyos na buhay. Huwag matakot, si Jesus ang ating kapitan. Lumagana ang mga pandiin lang ng kasamaan. Tunay na aral, hindi nilang pinabalikan. Maraming naliligaw ang mga bulang, mga ngaral sa ulos ng Diyos. Sila'y ating ang dakilang tunggalin dito sa sanlibutan, ating isuot ang buong kagayahan ng Diyos. Harapin ang kaaway, dala ang tabak ng Diyos na buhay. Huwag matakot, si Jesus ang ating kapitan. Malapit na magwawakas ang labanan. Ang masasamay sa kawakasan. Mga palan nagtagumpay sa langit naglalakad. Tunay wala na ang dakilang tunggalin dito sa sanlibutan, ating isuot ang buong kagayahan
is an honor and my pleasure to introduce to you, mga kapatid, para po sa ating speaker for today. Ang ating speaker po ay si Vida noong June 15, 1998. He has gained a lot of experience and skills in serving people and our God. He has been a Catholic member since he was born. A former Catholic faith defender, member in Rizal and CFD in Marikina chapter. Consecrated lay Agustinian brother in Pasig chapter. Siya po ay former Catholic faith lay apostolic movement of the Philippines in CR and Rizal region coordinator. A former Catholic faith apostolic movement of the Philippines, national head and chairman of the debating team. Former apologistic in Roman Catholic Church in the Philippines, founder and president. So, napakahaba po ng profile background, mga kapatid. Ngunit ang ating po tagapagsalita, ipinapakita na siya po ay dating naglilingkod na sa Panginoon. At hindi lamang naglilingkod, kundi masusing sumisiyasat ng katotohanan. Ang ating tagapagsalita ay nakita niya ang yaman na walang sukat, no? Na walang hanggang halaga, na tila baga naglilingning na perlas, na pinakamahal na perlas na kaharian ng Diyos. Tinanggap niya po ang ating pong Panginoon at nakabilang sa ating hanay bilang Adventista ng Sitrudia noong October 12, 2019. No? At siya rin po ay nagtapos ng Bachelor of Arts and Theology, major in Apologistic, dito po sa PIAS, no? Philippine International Institute of Advanced Study. Mga kapatid, ang ating pong tagapagsalita for today, no, ay ang ating current Adventist faith defender. Walang iba po, kundi ang ating kapatid, no, bilang evangelist and apologist. Please welcome Brother Delmar Santiago. May God be glorified, mga kapatid. So, purihin po natin ang ating Panginoon sa umagang ito. No? Tulungan na lang natin kapatid sa technical. So, habang inasikaso ng ating kapatid yung kita kapatid sa likod. Happy Sabbath sa ating lahat. God is good. All the time. Amen. Ayan. Mga kapatid, ako po ay nadagalak na yung pong naimbitahan. And for the very first time, tayo po ay naimbitahan sa ating sariling tahanan, sa ating distrito. Kasi magkakadistrito po tayo dito sa Antipolo, San Mateo, and Marikina. No? Bukod po doon sa aking paboritong iglesia doon sa Marikina, sa Champaca. Huwag naman sana magtampo yung taga-coordinate pag napanood dito. Pero mga kapatid, paborito ko talaga, at huwag sana magtampo yung Marikina Central na aking pinanggalingan. No? Pero mga kapatid, dahil kayo po ay nag-imbita at nakaalala sa iyong pong malilingkod, kayo na po ang ikalawa.
So mga kapatid, medyo makikwento lang po ako ng sandali. No? Kasi masaya po talaga ako no? So, kanina po, mga kapatid, nag-aalala na ako dahil past 7 na ako nagising. Napasarap yata yung tulog ko sa sobrang galing. No? Pero alam nyo talaga napakabuti ng Panginoon. Nag-alarm lang ako, naka-silent pa na ang phone. Alam? So, mabuti ang Panginoon, gigising niya pa rin ako, pero mukhang may alarm lang dito sa isip ko. Alam niyo mga kapatid, mahirap po kasi ang gising pagkatulog. Yan. Mahirap po ang gising kahit tadyak-tadyakan po ako, hindi po ko gising. Mabuti, ginising ako ng Panginoon. Praise the Lord, no? Siya'y napakabuti. Nakipag-alala niyo sa akin, Brother Elmar, ikaw ay pupunta sa dako ito ng Pag-Ray Antipolo sa So, mga kapatid, muli sa aking pag-akyat dito sa Antipolo, ay hindi na ho ang katedral ng Antipolo ang aking pinuntahan. Kundi ang Iglesia Adventista ang aking pinuntahan. Ganun ho kabuti ang Panginoon. Kasi dati ho ako seminarista ng Katoliko. Ano ho ibig sabihin ng seminarista? Magpaparik sana ako. Kaya kung magtataka kayo, bakit si Brother Denmar wala pa rin girlfriend na ngayon, nasanay na po. Ha? Pero may tatlo na po akong naging ex-girlfriend ng mga Adventist. Tatlo po. Tatlo. Hindi naman din nagtagal kasi nag-iwan. Anyway, ayaw na pag-usapan natin yan. Kaya pag-uusapan na lang natin ngayon ay si Jesus, ang walang hanggang pabalita ng Panginoon. No? Sabi yan, the everlasting gospel, the glory of God's sovereign grace. Ngayon mga kapatid, hindi nyo ba napag-isip, marami po nangangaral sa pulpito na nagsasabing tanggapin natin si Jesus bilang ating Diyos, Panginoon, at tagapagligtas. Marami po sa panahon ngayon, katulad ng mga nagpapakasasa sa laman ng pita o pita ng laman at mga kasuklab-suklab na bagay na ginagawa sa katawan. No? Di naman ako ako nang persecute. Papalagay ng braces, hindi naman sila yung ngipin. Papalagay ng retainer, papalagay ng ikaw dito. Tapos, nakatingta tayo ng Adventist, nagpropose, may sing-sing. Ano ba naman yan? No? Tapos, ngayon, lumalaganap ang sakit na HIV. No? Mostly, ang may sakit, mga kapatid, is 25 and below. 30 sa 15 and below and 57 sa 25 to 15 years old. Ano na ang nangyari sa Pilipinas? Kaya mamaya nga po tatalakayin natin isa napakalaga, HIV awareness, breaking the stigma. No? It is all about information, awareness, preparedness, and disease control seminar. Mamaya nga po mga kapatid. Huwag niyo pong i-miss yan kasi kasama ko dyan yung lecture natin sa chastity and chastity at saka yung kahalagahan ng pangangalaga sa katawan, sa pagkalusugan, kasama na po dyan mga kapatid. No po? At bilang ninyo po likod, magle-lecture po mamaya yan. Kung matanong niyo po ako po, mga kapatid, personally, wala lang po akong sakit. No? Nagpa-test pa rin ako for an example to all of us, mga kapatid. Nung magpa-test ako, kinakabahan ako. Even though wala naman ako sakit, kinakabahan pa rin ako. Baka kasi bigla lumabas, positive yung pala negative. Praise the Lord. No? So, ngayon, dako tayo sa ating pag-uusapan mga kapatid. Gano'n ba kahalaga itong
everlasting gospel. Kanina po, mga kapatid, ay ating napakinggan na napaka-urgent ng mensahe ng Ebanghelyo ngayon. Sapagkat ang isang tao dapat niyang maunawaan sa ating panahon ngayon, ang mga tao, sabi ng Apostol Pablo, sila'y matutulad sa panahon ni Noe, kung saan ang mga tao ay nagsipag-asawa, nagsipag-trabaho at binatnan ng baha at sila'y nalunod lahat. Ganyan po ang nangyayari ngayon. Pagka tayo nag-imbita ng Bible study, BC. Tandaan po ganun po ang laging reason. BC. Okay. So, bakit ganun kahalaga? Kanina binigyan ko po kayo ng halimbawa. Maraming mga kabataan ang nagpapatiwakal dahil sa stress and depression. Alam niyo po, nung kami nag-aaral, mantakin ninyo, mathematics. Hindi ko po ikakahiyang banggitin. 2.0. Ano ang marka ng 2 sa college? Pasang awa. College yun na, 2.0. Nung ako ay high school, kinakailangan ko ng tutor para sa mathematics. Na-stress na ako. Hindi, masaya pa nga eh. Alam niyo kung bakit? Nung high school ako mga kapatid, upang maging masaya ako, nang-bubuli ako. So, noon kasi mga kapatid, masaya ang mag-aral noon. Bagaman may mga assignment, nakukopyahan lang kami. Sino ba nakaranas makopyahan dito? Tignan nyo, walang aamin. Tapos, meron dyan, sasabihin sa akin, pero yung content, pahiram lang, pero hindi na pinapalik. Sino nakaranas noon? Ano connect sa ating sinasabi? Ang ibig sabihin, mga kapatid, ang mga kabataan ngayon, bumagsak lang sa asignatura ng papatiwakan. Kaya napakahalaga na maintindihan at maunawaan ng isang tao kung nasaan ang Diyos sa ating buhay. At ito nga ang Ebanghelyo. Kasi pinagtanong nito sa akin na pastor eh. Nung ako'y nangaral sa Paite, isang pastor ng born again. 3 buwan po tayo sa Paite. 8 po ang nabautismuhan sa loob ng 3 buwan. Sa tulong ng ating Panginoon. Isang pastor ng born again ang nagdala sa kanya lahat ng miyembro upang maging Adventist. Ipinasara ang kanyang church, napalitan ng logo. From evangelical, naging Adventist. Yun na, ipinanganak ang lokal sa Paite, Laguna. Glory to God, mga kapatid. Kaya ganun kahalaga ang Ebanghelyo. Nakita ninyo, mga kapatid. Nagbabago ang buhay ng isang tao. Akala niya noon siya'y marunong, hindi naman pala. Kaya, sabi dito, therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Nung ako po ay isang Katoliko, mga kapatid, wala pong kapayapaan sa aking puso. Bakit? Tinatanong ko po sa aking sarili kung ligtas na ba ako. Katulad ng tanong sa atin ng kapatid natin kanina, ng lesson, paano ko po masasabi, Brother Demar, na ligtas na ako? Doon po sa ating mga kasama sa trabaho. Paano ko masasabi na ako'y ligtas na? Kasi nung kami nasa Katoliko, kailangan mo mag-rosaryo. Kailangan mo mag-nobinaryo. Kailangan mo magdasal sa mga santo para ikaw ay
maligtas. Kailangan pa ng kumpisal. So, ngayon, ang sabi dito, by whom also we have access by faith into grace, wherein we stand, and we rejoice in the hope of the glory of God. Sa pamamagitan ni Jesus, tayo ay nakapasok sa pananampalatayang ito. Tandaan natin ang salita, mga kapatid, we have access. Nagkaroon tayo ng pagpasok. Hindi tayo ang pumasok, kundi binigyan tayo ng access, yung pagpasok. Romans chapter 5, verse 1 to 2. Katulad ng Panginoon, ano sabi ng Panginoon? I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father through me, unless through me. John chapter 14, verse 6. Now, Brother Denmar, paano po ba ako maligtas? Ako isang makasalanan. Tingnan po ninyo ito. We cannot save ourselves. Salvation must come from outside of us, from God alone. Bakit? Kaya bang iligtas ng tao ang kanyang sarili? Halimbawa, kaya ba ng tao sundin ang 10 utos? Ang requirement ng kautusan, perfecto mong sundin ang 10 utos. Tanong mga Adventist, sino po ang nakaperfecto na ng pagsunod sa 10 utos? Sino po sa inyo? Sino po sa atin ang perfecto nang nakasunod sa 10 utos? Teka, Brother Denmar, ano ba ang utos? Naalala ko po ba ninyo? Una, ano ang una? Wag? Kakaloon ng ibang Diyos liban sa akin. Kalawa, wag kang gagawa ng larawang inayuan. Maging sa lupa, sa tubig, sa ipapawid, maging sa ilalim ng tubig, hindi maaari, Pangatlo, huwag banggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuliwan. Ito, panigurado, kabisado natin. Pang-apat, ipag-alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. Ikalima, yung utos na may pangako, ano yun? Igalang mo ang iyong ama, ina. Naku, ito, napakalam nito mga kabataan, Igalang ang iyong ama, ina. Kailangan natin ito, Kasi tayo mga kabataan, minsan palasagot na tayo Makutusan na tayo, nagtatanong tayo. Minsan pag ako, halimbawa, Mama, yan na. Pinagawa ko Yan na. Galit ka ba, di ba? Makutusan ka, ayaw mo. Sabihin ka hindi. Kanin, wag. Wag kang papatay. Ikapito, wag kang mananang. Kawalo, wag kang sasaksi ng di kasinungalingan. Ikasyam, wag? Yan. Pagsampu, wag kang mag-iimbot. Yan. So lahat yan. At perfecto na ba natin nasunod ang kautusan? Hindi.
Huwag niyo na pong gayahin. Yung baptist na nakausap ko, ang sabi ng baptist na nakausap ko, kilala niyo yun? Yung baptist na nakausap ko, na kapag kinakausap ko, gumidila. Kilala niyo? Sabi niyo, ikaw, Brother Denmark, nasusunod mo ba ang kautusan? Perfecto mo nasusunod? Yes or no? Sabi ko, yes, sa tulong ni Kristo. Next question. Galit na galit siya. Nagninising ang mata. Hindi siya makalusot sa tanong. Bakit? Sa sabi ng aking sarili, hindi ko kaya sundin ang kautusan. Pero kung sa tulong ni Kristo, magagawa natin. Kaya dito, nakita natin, hindi kaya iligtas ng tao kanyang sarili. Kaya sabi niya, man is radically corrupt in nature and will, enslaved to sin. Ano yung slave to sin? Alipin ng kasalanan. Siya ay nasa ilalim ng kautusan ng kasalanan. Romans 7:23. Ops, pag sinabi kautusan, huwag sa pumutos agad. Pag sinabi na sa ilalim ng kautusan ng kasalanan, tandaan natin ang tinutukoy, nomos, hindi etole. Ang nomos, lahat ng utos, buong tulang, kasama kitubin, kasama mga salmo. Pagka etole, 10 utos. So, nasa ilalim ng sumpa ng kautusan. Sino ang sinusumpa? Yung nasunod o yung nalabaw? Yung nalabaw. Okay. So, spiritually dead and utterly incapable of coming to God apart from divine grace. So, dyan sa mga talatang yan na nandun po sa inyong screen. Ephesians chapter 2 verse 1, tayo'y patay sa kasalanan. Ang patay po ba may magagawa sa ganang sarili? Yung patay, halimbawa, nasa libingan, sinasalo. Nakabangon po ba sinasalo sa kanyang sarili? Hindi. Kinakailangan siya tawagin ng Panginoon para siya ay mabuhay na mabuti. Ibig sabihin, ang pananampalataya ay nanggagaling saan? Sa pakikinig. Sinasalo ay nakinig. Sabi diyan, 1 Corinthians chapter 2 verse 14. So, pagka tayo, ito, dagdag pa natin yung Mark chapter 4 verse 10 to 11. Yan, tayo, nung hindi pa tayo sumasampalataya, tayo ay bulag at bingi. Sa madaling salita, we treat spiritual things as what? As foolishness. Genesis chapter 6 verse 5, hindi ko na ilagay, sorry. Genesis chapter 6 verse 5, ang lahat ng ating isip at puso, ang alam lang ay laging masama. Ano? Pipiliin ba ng tao ang Diyos? Hindi. Romans chapter 3. Sabi doon, walang naghahanap sa Diyos. Kahit isa. Wala, kahit isa. Kaya, alam nyo mga kapatid, eto minsan may nangangaral sa Facebook. Alam nyo yung doctrine ng LGBT. Ano yung LGBT? Last Generation Theology. Ang Last Generation Theology, kailangan mo sundin lahat ng utos para hindi ka magkasala, para iligtas ka ng Panginoon. Kasi wala nang ililigtas kung hindi ka maging sinless. Kaya ba ninyo mga kapatid? Kaya ba ninyo maging sinless?
Ngayon, yung ngayon, sino yung hindi na nakakasala? Ang sabi ng Panginoon Kristo, di ba? Sino ang hindi nakakasala? Siya ang unang bumato. Walang hindi bago sa inyo. Okay. So, therefore, tayo ay nangangailangan ng biyaya ng Panginoon para tayo maligtas. Remember mga kapatid, wala tayong magagawa sa ganang nating sarili. Kahit ako, nung mapakinggan ko ito, naawa ko sa sarili ko. Itong turo ng Biblia at ng Adventist, nung maintindihan ko, nagpasalamat ako sa Diyos, sabi ko, purihin ka Panginoon, pinaalam mo sa akin ang katotohanan ito. Na tanging dito lang sa Adventist natin maiintindihan ito. Mga kapatid, nalaman ko may kusip po ngayon nitong nakaraan. Sino po ang bagong binyagan sa atin? Itaas ang paa. Ay, hindi po. Kamay lang. Kamay lang. Sino po ang bagong binyagan sa atin? Taas ang kamay. Okay? So, ang pangalan, ang pumili na maging Adventist. Ito ano, Brother Ledmar, sinabi na yan ng isa Yes, maririnig ko po rin sa akin. Mapalad po ang mga naging Adventist. Bakit? Nandito na kayo sa tunay. Alam niyo na kasunod, no? Alam niyo na, no? Paano yung mga nasa labas? Mapalad pa rin. Sapagkat may mapupuntahan pa silang tunay. Pagka tayo lumabas, saan diretso? Saan? Saan? Sa impyerno? Diretso sa impyerno? Pagkalabas, diretso sa impyerno kasi pinagdi mo na yung katotohanan Yan. Kilala niyo yung nagsabi niyan? Si Mr. Clay. Yung kalbo, naubusan na ng buhok, kakasira sa Adventist. Kilala niyo? Okay. Next tayo mga kapatid. Sino po pinagmumula ng grasya? Okay po, mga Katoliko, kwento ko sa inyo, no? Okay, kwento ko sa inyo. The source of grace. Sino po ang grace? Sino po pinagmumula ng grace? Pagka tayo nung tayo Katoliko, nagdadasal tayo, ano sabi natin? Sino mo dating Katoliko dito? Katulad ko. Marami, no? Ano ang ating panalangin sa Santo Rosario? Sabi natin, Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. You are full of grace. Kanino ngayon ang grasya at biyaya? Na kay Maria, sabi ng mga Katoliko. Pero nagtataka ako, bakit sa tinawag na Ginoo? Bakit sa tinawag na Ginoo? Ano pa pag ako nagbisaya, ang sa imo? Ano yung sabihin? Ewan ko sa iyo. Bakit naging Ginoo? Ewan ko sa iyo. Ewan sa imo. Hindi ko alam Ako, naging Katoliko, hindi ko pwede bakit naging Ginoo? Pero ngayon, naintindihan ko, bakit niya mag-Ginoo? Nalatin yun. Doon nagsimula yung alamat ng bakla. Bakit? Mario sa araw, Maria sa gabi. Dibiro na. So, ang salvation, mga kapatid, it does not depend on our choice, but it is on God. Pansinin po ninyo, in Romans chapter 9, verse 16, maliwanag po sa Romans chapter 9, verse 16, ang kaligtasan ay hindi po nakadepende sa pagpili ng tao. Bakit?
Bibigyan ko po kayo ng halimbawa. O mga babae, makinig. Bibigyan ko po kayo ng halimbawa. Bakit hindi po pwede na sa free will ng tao nakadepende ang ating kaligtasan? Example. Pagka nakakita ka ng matangkad, gwapo, makinis at maputing lalaki, ano sasabihin ng babae? Pag naging boyfriend niya, sasabihin niya, ano? Pagpawala ka, hindi ko kaya, ikaw buhay ko. Ha? Oh. Tama kayo. Ganon ka-corny. Ha? Minsan hindi na pinipili ang Panginoon eh. Minsan ang pinipili yung boyfriend. Isipin mo, ikaw ang aking mundo. Di na. Minsan panalanin ko sa ex-girlfriend ko, hindi kita iiwan. Sabi ko, lukuhin mo nilang mo. Ha? Kaya, kung mapipiliin tayo, mapipiliin natin eh. Hindi ang Diyos. Bakit? Balikan natin. No? Sabi dito, hindi tayo makapipili kasi we are corrupted. Ibig sabihin, tinabunan ng kasalanan ang ating pagpili, naging malabo sa atin. Mula nung magkasala ang tao, lahat ng kanyang inisip natin na lang masama. Kaya hindi niya pipiliin ng Diyos. Sino ngayon ang pipili sa Kanya? Ang Panginoon. Ano sabi ng Panginoon Kristo? Hindi niyo ako pinili, pero pinili ko kayo. Ba? Ano ko yung salita ng Panginoon? Hindi niyo ako pinili, pero pinili ko kayo. Saan nakabase ang pagpili ng Diyos? Sa nakita niyang pananampalataya natin. And that is what you call what? For knowledge. No? For knowledge. Okay? Now, since kilala na natin kung sino ang pinanggagalingan ng biyaya, ang tanong, kanino po i-apply ang biyaya? Ito, maganda ito. So salvation is not based on the power of our response, but the power of God's grace. No, sa madaling salita, kahit ano gawin ng tao, ito'y maruming basahan sa harapan ng Panginoon. Nakita mo ninyo, kahit gaano kalaki ang posisyon ko ng ako'y Roman Catholic, I cannot please God. That's why He puts me here in the Adventist Church. Mula ako sa itaas ng aking mga titulo at mga achievement, ibinaba niya ako bilang maningnaman dito sa Adventist, pinakamababa sa lahat. Bakit? I need to realize who is the source of this. Walang iba kundi si Kristo. At hindi ko magagawa yun kung wala ang ating Panginoon. I need to humble down. Tandaan, ang sinabi ng Panginoon, John chapter 15, kung wala ako, wala tayong magagawa. Kung wala siya, wala tayong magagawa. Huh? So when the Holy Spirit calls us to the gospel, He eventually draws them to Christ with the grace that they cannot resist. No? Tayo ay pagpapalibaguhin. Babagoy, papalitan ng Diyos ang ating puso at isipan. Ilalagay niya ang 10 utos sa ating puso at isipan para hindi natin malimutan at tayo'y huhugasan niya sa ating mga kasalanan. Pagkaman, halimbawa, naghugas na tayo ng kamay, halimbawa, bago kumain,
nagugas tayo ng kamay, madumi pa ba yun? Hindi na, di ba? Lugasan na eh. May born again ba na corrupted pa rin? Hindi pwede ganon. You can live once. Banal na nagpapabanal o makasalanan na nagpapatuloy sa kasalanan. Mamili tayo. Yun po. May magpili. Ako, pinili ko. Pinapili ako. Catholic ba o Adventist? Alam nyo, pinili ko mga kapatid, Adventist. Bakit? Dito ko naramdaman ang pag-ibig at pakikisama ng ating Panginoon Diyos. Kaya huwag na kayong sino sa iglesia nito, mga kapatid, ha? Ngayon, balik tayo sa tanong ng ating kapatid. I-apply natin, how can we apply grace? Pag ba na-apply na sa atin yung biyaya, halimbawa sumampalataya na tayo, mula sa mga patay, tayo ay binuhay na maguli ng Panginoon at binigyan ng pananampalataya. No? Ang tanong, Brother Delmar, paano ko makakatiyak? Yung tanong ng ating kapatid kanina. Paano ang pangit sumagot na hindi pa ako tiyak sa aking kaligtasan? Ano ba yung tamang sagot, Brother Delmar? So, the believer's hope does not rest in the grip on Christ, but in Christ's grip on Him. No? So we are secure because salvation is work of God beginning until the end. Tandaan mga kapatid, kung tayo ang humahawak sa Diyos, bibitaw tayo. Pero since ang Diyos ang nakahawak sa atin, hindi tayo mapapahamak. Tapat ang Diyos na nangako sa atin. No? Ang sabi niya sa Jude chapter 1 verse 24, to who is able to keep us from falling. Nangako ang Diyos na hindi niya tayo pababayaan, maniwala tayo yun ang pangako ng Diyos. Ganun siya kabuti, mga kapatid. No? So, hindi sila papayagan ng Panginoon Kristo na mawala. No? Halimbawa ako, tayo, mga dating Katoliko, nawala tayo ng landas, pero hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Kasama pa rin natin siya. Hanggang ngayon, dinala tayo sa Adventist, no? At hindi niya tayo papabayaan maalis dito. Kung tayo aasa at magtitiwala sa Kanya. Di ba may kanta? Trust and obey. Because there is no other way but to trust and obey. Mga kapatid. Now, alam na natin ang sagot. No? Halimbawa niya. Ano halimbawa? Bago ko i-conclude dito mga kapatid. Pagka sinabi natin security, halimbawa, sister, yung boyfriend mo, halimbawa lang, kung may boyfriend ka na, halimbawa boyfriend mo, ka-holding hands mo, minsan gusto mo siyang bitawan eh. Di ba? Kapag ka masakit na, at hindi mo na kaya, bibitaw ka kahit anong mahal mo, bibitawan mo siya. Huh? Pero ang Diyos, pag nagmahal, nasaktan man ang Diyos ng paulit-ulit dahil sa ating kasalanan, hindi siya bibitaw sa atin. Ganon ang pag-ibig ng Diyos. Huh? Kaya, ang Ebanghelyo ay nauuwi
na uuwi sa isang kanta. Ano ang kanta yan? Romans chapter 11, verse 36. Tayong mga dating Katoliko, alam natin ito. Pero pagbigay niyo po ako sa isa pang at muling pagkakataon na kantahin natin ito, no? Bilang conclusion. Paano i-chanting yan ng isang dating seminarista na dating Katoliko na naging Adventista? Ganito ho kami. Nung ako'y Katoliko, ganito ho yan. Pag alam niyo, pwede nyo sa kaya. Through Him, and with Him, and in Him, God Almighty Father, the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, forever and ever. May sumasagot, may amen. Alam niya, no? So ito po ang Ebanghelyo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya. Tandaan natin, ang Ebanghelyo isa lang. Pagka may nangaral ng ibang Ebanghelyo, liban sa ipinangaral ng mga apostol, maliban kay Jesus, yun po ay ibang Ebanghelyo. So, God's glory grace humbles the sinner and exalts Christ as a perfect Savior. So, mga kapatid, ang ating conclusion sa ating message ay gumagawin ito, makitaas ang Panginoon. Mapalangalan at mapuhin natin siya bilang ating tagapagligtas. Hindi kaya ng tao iligtas ang kanyang sarili, kundi ang Diyos na ang makapagliligtas. Ano ang kulit sa ating sinasabing panimula kanina? Kung maintindihan at maunawaan ito ng bawat isa sa atin, ngayon na pakinggan natin, nakatitiyak tayo, kahit may problema tayo, hindi tayo pababayaan ng Diyos kasi ang Diyos natin nagbibigay at punong-puno, siksik, liklig at kumaapaw na biyaya galing sa Panginoon. Tutulungan niya tayo. Ang kailangan lang natin, what? To pray. Lumapit sa Kanya. Di ba may kanta? Lumapit sa Kanya. Hindi ko na po kakantahin kasi sabi ko po sa inyo, pag ako'y kumanta, pati plato ng church mababasag. Kaya ko na po si Brother Felix sa kumanta nun. So, mga kapatid, lagi ko pong sinasabi ito sa aking pagtatapos ng aking message. At panigurado, alam nyo na rin ito. So, kayo po ay patuloy na sumumpalataya sa misteryo ng ating pananampalataya. Si Jesus ay namatay, si Jesus ay muling nabuhay, at si Jesus ay muling babalik sa wakas ng panahon. Ito po ang Ebanghelyo. Kaya tayo, mga kapatid, malapit nang dumating si Jesus, tayo po'y maghanda na sa kanyang muling pagpaluto. Sabi nga ng kanta, siya'y malapit nang dumating siya. Kaya mga kapatid, pagka tayo may problema, isa lang ang lalapitan. Ang sabi natin mga kabataan, para kayo mo alam, ang sagot, tanging kay Jesus. Tanging kay Jesus. Siya ang lahat sa lahat, sapat na walang katulad. Amen? Maraming salamat po muli sa pag-invite po sa amin, sa ating head elder, at sa buong ng ating church board.
ating mga assistant elders and church leaders, kasama ng youth leaders natin. No? Maraming pong salamat sa inyong pagtanggap sa amin, Brother Felix. Sa inyo po lahat mga kapatid, maraming pong salamat sa inyo pong malugod na pag-ibig at pagtanggap po sa amin. Mamaya nga po huwag niyo po makalimutan ang ating seminar mamayang hapon. No? So, meron lang po kung bago po ako magtapos, meron po akong hihingin na pabor sa inyo or paglalambing kung pwede. Pwede ba? Okay. Okay. Alam niyo po kasi, may mga multo sa church. Alam niyo yung multo sa church? Yun ba mamaya-maya nandito, mamaya wala na, naglalaho agad. Kaya ako, pagbaba natin mamaya dito sa pulpit, kapatid, hiling ko po na magkaroon tayo ng sama-samang picture bilang remembrance po at matandaan po ang bawat mukha kung hindi man babalik, hahantingin ko po kung saan nakatira. Hindi o, joke lang. Joke lang. Ha? Yun po yun ha. Kaya tayo ay magtiis hanggang saan? Hanggang sa wakas. Dapat ang sagot, ang pagtiis hanggang sa closing prayer ng AY sa maliligtas. Amen? God bless po sa inyo lahat. Unit 7, Pag-rise, 7th-day Adventist Church. Maraming pong salamat. Pag-isama sa atin lahat. Siyang tanggapin si Kristo. Sa tubig ilulog ang lumang pagkatao nang mahugasan ating kasalanan. Sa pagkaon ay bago nilalang na kay Kristo. Hirap talaga ng mga kapatid, dito masapaw.
pwede rito eh. Kaya mo lang pwede na rito. Aanhin mo man ang yaman mo, lilipat lamang ang lahat ng mga ito. Ngunit mayroong kayamanan, hindi kumukupas. Siya'y si Jesus na walang katulad. Si Jesus ang tanging yaman, totoo. Siya'y higit pa sa kayamanan ng mundo. Wala ka nang hahanapin sa Kanya kung ika'y lubos naman tiwala. Isuko mo sa Kanya ang buhay mo nang maramdaman ang pag-ibig niya sa'yo. Dati-rati, ika'y naguguluhan, ngunit ngayon si Jesus na ang iyong kayamanan. Si Jesus ang tanging yaman, totoo. Siya'y higit pa sa kayamanan ng mundo. Wala ka nang hahanapin sa Kanya kung ika'y lubos na magtiwala. Kung ika'y lubos na magtiwala. Tayo po'y tumalog